May gala 22 minutos pasado alas 7, nihigayuna ato ikauban ang spokesperson sa Trade Union Congress of the Philippines, TUCP, si Mr. Carlos Miguel Onyate. Sir Carlos, good morning. Ay, magandang umaga po, Sir Junex. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Sir Carlos, ang TUCP at saka ang ITF, ano na ho ang latest sa ating mga seafarers nga affected aning giyera dito sa Middle East? Opo, no, nabalita naman natin yung patuloy na kumakalat yung gulo sa Middle East at in fact, nakapag-designate na nga ng mga tinatawag na mga danger routes o yung mga danger zones na kung saan pati ang Department of Migrant Workers ay nagpapayo ng immediate na pag-iingat, no? Kung maaaring iiwas natin doon yung ating mga seafarer ay kinakailangan, bagamat alam naman natin na dahil nga biglang pumutok yung gulo, mga libo-libo no rin ng ating mga seafarer ay actually natatrap dun sa gitna ng gulo sa Middle East, no. Ang aming panawagan din naman patuloy both sa land base at sa sea base na ating mga kababayan na nasa Middle East ay ihanda yung repatriation. At kung sakaling magkaroon ng repatriation, hindi lang dapat paamalaan yung handa pero pati yung kanilang mga shipping companies, no, yan ay dapat obligasyon at hindi lang dapat iiwan na naman muli yung ating mga seafarer sa gitna ng gulo. Can they refuse to sail? Totoo ba ito, Sir Carlos, na pwede silang mag-refuse na mag-sail sila doon sa Strait of Hormuz or sa Gulf? Yes sir, totoo may ganyang karapatan yung right to refuse to sail, no. In fact, yan ay kahanlin tulad dun sa tinatawag nating right to refuse unsafe work. Karapatan ng manggagawa na hindi niya gawin ng isang trabaho na magpapahamak sa kanyang sarili. But wala bang mga implications ito sa kanyang work doon sa shipping company? Doon na po papasok na dapat maunawaan din ng ating mga shipping companies yung kanilang obligasyon na respetuhin yung karapatan at kaligtasan ng ating mga seafarer o ng kanilang mga empleyado, no? Sapagkat hindi pwedeng tignan lang yung ating mga seafarer na tila mga disposable at maaari lang basta isama dun sa gulo, no? Kinakailangan priority pa rin natin, especially sa gitna ng gulo lalo sa Middle East. Priority natin na ligtas yung ating mga kababayan, naligtas yung ating mga manggagawa, landman o land-based o sea-based. Si Mr. Cotton sa ITF, he was quoted as saying, while seafarers can request to leave a ship and be repatriated, the reality is not so clear. You can push a button and you immediately leave a vessel. Anong reaction niyo dito? Napakahalaga ho kasi no, yung mga, ito na ho papasok yung kahalagaan ng mga ships na sana ho ay merong ITF agreements, no? Kasi kung meron ng ITF agreements yung mga ships na meron tayo, ibig sabihin, meron po kayong union, meron po kayong protection, ay kaya nyo po sanang mai-assert yung right to refuse to sail nyo. Ngunit, alam naman din po natin ng katotohanan na mas marami pa rin po sa ating mga shipping companies ang patuloy na tumatakas mula sa proteksyon ng isang union. Kaya nananatili yung harsh reality. In fact, bago pa rin nagkagulo sa Middle East ay usong-uso rin before yung tinatawag natin mga abandonment. Kung saan bigla na lamang iniiwan yung ating mga seaman hindi lamang sa daungan kundi mismo sa gitna ng dagat. Kaya ito sana ay maging wake-up call sa ating lahat kung gaano kahalaga na magkaroon ng protection ng isang collective agreement such as with ITF, kung gaano kahalaga yung may protection tayo ng isang union. On the part sa TUCP at sa ITF, Sir Carlos, ilang mga seafarers na ba ang nag-request ng repatriation? Doon sa latest na datos natin ng ating mga kababayan, nasa thousands na yung nagre-request ng repatriation. Although hindi natin alam kung patuloy pa rin itong tumaas dahil nga merong kahirapan, laging merong kahirapan patungkol sa pag-express ng request for repatriation ng ating mga seafarers, lalo kung currently sila ay nasa gitna ng dagat. At mas madali kasing mag-request ng repatriation yung ating mga land-based o
OFWs na nasa Middle East sapagkat madali silang makapag-contact dun sa kanilang embassy. Kung kaya't kami rin nananawagan sa ating Department of Migrant Workers, lalo merong sea-based section yan, to continually reach out to our shipping companies para paalalahanan sila na kung merong gustong seafarer na munang umiwas sa gulo ay mabigyan natin ng karampatang assistance. And so far, sa report, mayroong at least 9 vessels have been damaged na nagpass doon sa Strait of Hormuz. So far, wala namang Filipino seafarers na affected, sir. So far po, pinapasalamatan natin sa balita. So far, wala pa namang Pilipino na na-identify dahil ang sinasabi lang ay merong mga seafarers na naapektuhan nito. But this is also a warning sign para sa ating mga Pilipino seafarers na nandun sa mga shipping. Kung sakaling kinakailangan dumaan doon, ay talagang iwasan at every cost, no, yung pagbiyahe ngayon doon kasi narinig natin yung latest pronouncement from Iran na hindi sila titigil dito at in fact they are not anymore open for negotiations because ito ang sabi ng Iran is that this conflict will continue. Sabi naman ng Estados Unidos ay sinasabi nila mga 4 to 5 weeks na gera yung kanilang nakikita. So hanggat may uncertainty, no, wag muna tayong dumaan dito sa mga naideklara na danger routes o danger zones. Okay. Regarding ho naman sa mga land-based OFW doon, according ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak, may na-identify na silang mga exit points, pick-up locations, and land border crossing to repatriate the Filipinos from the Middle East. Sir, kontento ba ang TUCP so far sa nakikita ninyo sa ginagawa ng ating mga ahensya sa gobyerno? Yung amin po sinabi nung day 1 ng conflict is that kinakailangan ay meron tayong handang contingency plan. Naunawaan namin, sinabi ng Pangulo na hindi pa bukas yung airspace, may kahirapan na i-repatriate natin itong ating mga kababayan. Pero ngayon po ay libo-libo na po ng ating mga kababayan ang gustong mag-repatriate. Bukod pa po sa exit points na kailangan i-identify natin, kailangan handa yung ating mga transportation assets na kinakailangan para nga makapag-land border crossing sila o pati na rin yung ating mga air assets na kinakailangan para maiuwi po yung ating mga kababayan. Hindi po namin sinasabi na kinakailangan kagad makabiyahe yung ating mga kababayan pero sinasabi lang namin ay kailangan meron tayong handa na transportation assets na once pwede na tayong mag-transport ng ating mga OFWs ay laging ready yan. Kasi naranasan na natin yan last year nung nagkagulo sa Gaza sa Israel, yung mga ibang bansa ay nakapag-charter na ng mga airplanes habang tayo ay patuloy pa rin nagsiset ng arrangements at that time. So gusto natin wag mangyari yon at mas maging proactive tayo. At sana hindi mahuli, no, ang ating gobyerno sa pagbigay ng tulong sa ating mga kababayang OFW, Sir Carlos. Tama po kayo, no? Doon na pumapasok hindi lamang yung isang contingency plan pero yung implementasyon ng ating plano dahil ang pinag-uusapan natin dito ay buhay ng ating mga kababayan. But mayroong at least 299 Pilipino na nakarating kahapon. Paano nila nagawa yon, Sir Carlos, sa feedback ninyo? Sa pagkakaalam namin, sila ay nag-cross at medyo open naman na yung bahagya na space ng airspace ng Middle East. Dubai. Kaya sila ay nakabiyahe. Oh, so pwede na talaga doon sa Dubai lang, no? Pwede na talaga doon kasi medyo huminay na yung mga airstrikes doon. Kaya sinasabi natin sa pamahalaan, no, hanggat ngayon na pwede na, ay dapat all out na yung ating mga air assets para maiuwi yung ating mga kaubayan. Dito naman ho tayo sa mga proposed measures dito sa ating bansa to minimize the impact with regards to oil price hike. Sir, mayroong mga solusyon o suggestion to implement the 4-day work week. Ano ho ang stand ng TUCP dito, Sir Carlos? Para po sa TUCP, no, kinikilala po natin yung wisdom behind suggestions for compress o yung 4-day work week natin binabanggit. Ngunit paulit-ulit namin pinapaalala
na hindi tayo pwedeng pumasok sa isang compressed 4-day work week nang walang malinaw na usapan at kasunduan sa pagitan ng labor at ng management. Kinakailangan ho na marinig dito ang boses ng ating mga manggagawa sapagkat patungkol ito sa kanilang karapatan, na fundamental na karapatan sa 8 oras na trabaho. Pangalawa, kung sakali mang magkaroon ng 4-day work week, wala dapat kabawasan sa benepisyo at sweldo, no? Dito napapasok especially yung ating mga no work no pay o arawan yung kanilang sweldo. At pangatlo, may binabagayan lamang pong industriya itong 4-day work week. Unfortunately, hindi po ito sasama dun sa mga tinatawag nating labor intensive industries. Sapagkat doon po sa manufacturing at construction, kung pagkatrabahuin pa po natin sila ng higit sa 8 oras sa isang araw, tumataas po yung kanilang tsansa na sila po ay maaksidente o ma-injury sa kanilang trabaho. So, dapat klaro ang guidelines lang, no, Sir Carlos? Tama po kayo at paulit-ulit din namin sinasabi na hindi po ito dapat maging mandatory na basta lamang sinabi ng gobyerno at hindi rin po dapat ito unilateral o employer lang ang nag-decide na mag 4-day work week. Kailangan po ito ay usapan ng manggagawa at ng kanyang employer. On the part sa DUCP, mayroon ba kayong mga suggestion doon sa ating mga businesses at saka sa ating mga workers, sir? Paano na makatulong sa ating gobyerno upang mabawasan ang impact sa problema ngayon? Opo, no, ilan sa mga suggestion ng PUCP, no, yung mga matagal din naming sinusulong, no, una dyan yung sa usapin ng buwis. Alam natin na patuloy yung oil price hikes at magiging linggo-linggo na ito at ang lalaki ng increase, no, umaabot ng 9 to 10 pesos na yan ang projection. Ang sinasabi namin, bakit hindi natin muna tanggalin yung buwis sa langis? At in fact, alam naman natin na ang susunod na tataas ng presyo na ay sa kuryente, kaya meron kaming panukala rin na tanggalin din yung 12% VAT doon sa electricity. Ngayon din, alam naman natin, pag tumaas ang presyo, ang tatamaan number 1 yan ay yung purchasing power ng ating mga manggagawa, kung kaya't kami ay nananawagan na muling pag-aralan itong mga nakapending na legislated wage hike bills at sana atasan ng Pangulo yung ating mga regional wage boards na kahit magbigay na lamang ng tinatawag nating emergency cost of living allowance. Ito po ay hamak mas magaan sa ating mga employers sapagkat hindi naman mag-figure in yung allowance, emergency allowance dun sa kanilang overtime pay, retirement pay, at kung ano man pa. Tsaka talagang ito ay isang emergency allowance lamang dahil mahalaga sa atin at malinaw sa atin na merong emergency po. At di na kailangan ito ng congressional action, Sir Carlos, no? Ang emergency cost of living allowance po ay ibibigay lamang po ng ating mga regional wage boards at hindi na po nangangailangan ng isang batas. But what about sa legislated wage hike? Napapanahon ba ito sa ngayon, Sir Carlos, na mayroong problema sa Middle East? At kami po ay patuloy aming paniniwala na sa gitna ng gulo sa Middle East ay hindi naman dapat manggagawa lang ang magtiis o magsakripisyo kagaya ng binabanggit na 4-day work week na mag-overtime ka every day kasi from 8 hours maging 10 hours ang trabaho mo sa isang araw. Kinakailangan din nating maibsan yung paghihirap ng ating mga manggagawa at dito po sa burden na to, kailangan makishare din yung ating employers at yung ating pamahalaan, no? Matagal na namin sinabi na yung 200 o 100 piso na legislated wage increase is only mga 5 to 10% of the annual profit ng ating mga negosyo. At hindi naman po tatamaan ito yung mga maliliit na negosyante sapagkat sila po ay automatically exempted from the wage hike provision ng itong sinusulong nating dagdag sahod. At yan ang panawagan natin ni President Marcos na i-certify na ang bill na ito, Sir Carlos. Tama po kayo kasi naka-file na po ito day 1 pa lamang ng 20th Congress last year at kung maalala nyo, both the Senate and the House of Representatives passed the legislated wage hike back in the 19th Congress. At gusto ko lang i-clarify kasi mga days ago, mayroong statement si Speaker D para sa approval ng National Minimum Wage Bill. Ano ho ito, sir? Ano ho ang kaibahan nito sa ating legislated wage hike bill?
Opo, wini-welcome din namin yung naging commitment na yon. Ito ay isang reforma dun sa pagtatakda ng sweldo sa atin, kung saan ang layo ng panukalang yon ay pagpantayin yung minimum wage sa buong bansa. Kung maalala nyo po, ang pinakamataas na minimum wage sa atin ay nasa Metro Manila, 695. Pinakamababa nating minimum wage ay nasa Bangsamoro, 411 pesos. Ang layo ng panukala na yon ay pagpantayin yung lahat ng minimum wage ng isang rate lang after a 3-year transition period. Ngunit binibigyan din po namin na ang kahit anong wage reform o reforma sa pagtatakda ng sweldo, dapat masimulan yan ng isang aumento sa sweldo. Kasi ang kinakailangan, especially ngayon ng ating mga manggagawa, ay dagdag na sweldo, dagdag na purchasing power, dagdag na take-home pay. Okay. So, ang purpose nitong National Minimum Wage Bill ang pag-level sa lahat ng minimum wage sa mga workers nationwide, Sir Carlos? Tama po kayo. So it's more of a long-term reform rather than an emergency measure na yun ang aming pinapanukala sa legislated wage increase sa kasalukuyan. Fair ba ito sa mga areas na hindi naman gaano ka develop ang probinsya, Sir Carlos? Yun ho yung patuloy na pinag-aaralan din ng Kongreso at patuloy din pong kinokonsidera kung kaya't doon sa panukalang batas ay merong 3 years na transition period para hindi naman mabigla yung ating ekonomiya, hindi naman mabigla yung ating mga industriya, lalo sa mga rehiyon na patuloy pa lamang na nagde-develop. Okay. But sa sinasabi ninyo, ang stand ng TUCP, while this is a very welcome move, dapat ang legislated wage hike ipasa din. Tama po kayo. In fact, dapat maunang ipasa yung legislated wage hike at saka tayo magsimula ng reforma sa pagtatakda ng sweldo kasi talagang this is about survival, this is about the bread and butter issue ng ating mga manggagawa. At it appears ngayon dahil sa Middle East conflict, ito na yung kinakailangan nilang daily na salbabida, no, para makasurvive sila in the next coming weeks. Okay. Sir Carlos, wala na ho akong katanungan. Mensahe na lang ho ninyo sa ating mga kababayan, especially sa mga workers at saka sa pamilya ng mga OFW. Opo, sa ating mga kabayan, sana patuloy tayong magkaisa na manawagan para sa kapayapaan sa Middle East. Alam naman po natin kung gaano kahirap ito, hindi lamang po doon sa ating mga kabayan na nasa Middle East mismo na kinakarap itong digmaan at itong panganib na ito, ngunit pati rin po dito sa atin, no, na nandito sa bansa, Pilipinas, kung saan na nasa gitna na ho tayo ng matataas na presyo ng bilihin na maaaring hindi lamang gas in the coming weeks, pwedeng kuryente, pwedeng lahat ng basic commodities dahil lahat po yan gumagamit ng langis. Kung kaya't kami naman po sa TUCP ay patuloy yung aming panawagan, hindi lamang po para mabilisang ma-repatriate yung ating mga kababayan mula sa Middle East, kundi mailigtas din po yung kapalaran ng ating mga kababayang manggagawa dito po sa atin. Patuloy po namin sinusulong yung pagtatanggal ng buwis sa mga nagtataasang basic commodities kagaya ng kuryente at langis. Patuloy po namin isinusulong yung dagdag na sweldo po sa ating mga manggagawa o kahit na emergency cost of living allowance lamang po. Doon naman po sa compressed 4-day work week, tandaan lamang po na kailangan mag-usap muna yung manggagawa at ang kanyang employer, magkasunduan at wala pong kabawasan sa benepisyo at sweldo. Para po dito sa krisis na ito, lahat po tayo sama-samang harapin ito at hindi lang manggagawa ang maiwang nagtitiis at nagsasakripisyo. Okay. Sir Carlos, maraming salamat po sa inyo, sir. Maraming salamat din po ulit. Mabuhay po kayo, Sir Junex, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Good morning. May gala si Mr. Carlos Miguel Oñate, ang spokesperson sa TUCP.